So yan. Ganyan yung itsura ng reeling natin. Yan, makikita nyo wala tayong welding dyan. Yan. Yan. Tapos yung pinaka-baluster natin. Yan. Tingnan nyo yung spot natin. O, ganyan lang. Ganyan lang kaliit. Tapos diretso bapping na yan. Okay na yan. Hindi nagagalaw yan. Yun, magandang araw mga kabakal at welcome back sa ating channel. Sa video ito, isi-share ko na naman sa inyo ang panibagong kaalaman na naman. Ginagawa din namin minsan to para makatipid tayo sa paglilinis ng ating stainless. So, tipid sa paglilinis. Medyo matrabaho nga lang siya pero malilis natin yung sa finishing natin kasi ang finishing pinaka-importante sa lahat. Pero bago natin umpisahan, shoutout muna sa mga kabakal natin dyan, sa mga solid kabakal natin. Ayan. At sa mga gumagawa din ng mga ganitong content, mga welding works, mga technique, ayan, mga shoutout din sa mga channel na yan. Ayan, sila Welder Ritoy at si Apple Vlog. Ayan, support din natin yung mga channel na yung mga kabakal dahil gumagawa din sila ng mga content na mayroon din tayong mapupulot sa kanilang mga aral. So, ngayon, meron tayong tubo na halimbawa, ito yung tubo natin, D3. Yan, 1.5 yung thickness niya. So, halimbawa, ito yung top rail niya. Tapos, pwede rin tayong gumawa ng, o kaya yung top rail, yung baluster natin is D2. So, pwede rin itong gawin. At, ito, ang ginawa natin, unomidya lang. Unomidya lang yung baluster natin. So, ito, para to sa mga, halimbawa, gumagawa kayo ng mga reeling na arc lang ang gamit nyo, so medyo mahirap at matrabaho ang finishing dun. Kaya itong video na to, panoorin nyo hanggang sa matapos, makakatulong to. Pwede nyong sundin to. So, unang-una, gagawa natin siya ng sleeve. I-sleeve natin siya. So, para makuha natin yung sleeve na to, kung ilan ang ibabawas natin, pwede natin i-pattern sa liha o kaya sa papel para malaman natin kung ilan ang ibabawas natin sa ganitong sa unomidya, kung ilan ang ibabawas natin para makapasok siya sa loob. So, yun. At pangalawa, so i-pattern din natin to sa papel or sa liha para makuha lang natin yung gitna niyan. So, meron din naman akong mga ginagawang video niya na hindi ko na pinapattern dahil para sa akin kasi medyo madali na lang siya. Pero itong diskarte na to para sa mga baguhan, makakatulong din to para sa inyo para malaman nyo kung paano kukunin yung gitna ng tubo. Sa akin kasi yung mga nauna kong video, diniretso cut ko na yan. So, kumbaga, wala namang problema pagdating sa ganon kasi kabisado ko na siyang i-cut eh. So, pangalawa, ito naman, kukunin din natin yung pattern nito, yung diameter nito. So, pwede rin natin i-pattern sa papel or sa liha kung anong meron kayong available dyan para lang makuha natin yung diameter niya. So, importante din kasi makuha nating diameter nun kasi yun ang ibikakaltas natin dito pag nanatching tayo. Ako, yung mga ginagawa ko ring video noon, yung mga naunang video ko, hindi ko na rin siya pinapattern sa papel or sa liha kasi tinatansya ko lang yung cut niya. Kumbaga, medyo madali na lang sa akin yung hindi ko na dinadaan sa pattern na ganun. Huh? Oh, ano nangyari? Hindi gawa na, no?
Ngayon, pag nakuha naman natin yung nutsing yan, halimbawa, ayan na, nakuha na natin yung tamang nutsing. Ayan. So, pag tinignan natin, wala na siyang awang. Yan. Lapat na. At syempre, nasa eskwala siya. Syempre, eskwalado. Yan. Kung makikita nyo, eskwalado naman. So, ngayon, pag nakuha natin yung tamang nutsing niya, tamang lapat niya, pwede na natin siya ngayong i-pattern sa liha. Halimbawa, ito, pattern natin. Lagyan lang natin ng masking tape yan, tulad ng mga ginagawa nating mga nakaraang video. Para sa susunod na miter natin, ito na lang ang isuksok natin sa tubo na pang-baluster natin. Hindi na tayo magdidepende doon sa ginawa nating nung unang pattern, yung kinukuha natin yung diameter. Ayan, ganito lang paggawa niyan. Guhit. Yan, sundan lang natin yung pattern. Ganun lang kadali, mga kabakal. Susunod natin, ilagay natin ito yung ginawa nating sleeve. Ayan, hindi na siya nakamiter. Pwede ring hasaan natin konti, miter natin konti kahit hindi na siya lapat. So, ang ginawa ko, hindi na natin may miter. So, kahit itayo lang natin yan dyan, wala nang problema yan. Ayan. So, ang ispat niyan sa loob. Ispatan natin dyan sa loob. Ayan. So, ayan, meron na tayong ispat sa loob, ayan. So, mas maganda rin kung ispatan natin dyan, sa gilid, dyan, pwede rin natin ispatan dyan, sa gilid. Kung imamiter natin ng konti, mas okay rin kung ispatan natin pati gilid. Pero, kahit dyan lang yung ispat niya, matibay na yan. Ayan, o. Pagkabit natin dito ng sleeve niya, dapat, naka-eskwala na rin siya. Yun, sa sleeve pa lang. Ayan, nabutasan na natin. Nilagay ko na lang sa kilikili na lang ako nagbutas. Yan. Kasi pag halimbawa nakatayo yung railing natin, pag dito tayo magbutas sa gilid at nandito hagdanan na to, kumbaga mahirapan na tayo mag-finish dyan. So dito, walang problema sa kilikili. Dito lang ako naglagay. So ang butas natin dyan is 316 lang, maliit lang. Para maliit lang yung ispat natin. So pasok na natin dito. Yan. Oh. Yan yung itsura niya, oh. Lapat na lapat 'yan, oh. Yan. Tapos ispatan na natin diyan. Ayan yung ispat natin sa gilid. So, ibig sabihin, yan lang ang ipipinisin natin, yung gilid na yan, yung pinag-ispatan natin, yung dalawa. Ayan. Yan lang ipipinish natin. So, lalo na sa mga square tube, pwede nyo gawin sa mga square tube kasi ang square tube, mahirap ipinish yung mga tubular na yun. Lalo na pagka hindi ka kumpleto sa mga pang-finish, sa liha. Kasi maraming, maraming kailangan yun, mga liha, kailangan mo pa ng 400, kailangan mo pa ng 320, 400, 1,000, bago i-bapping. So, sobrang dami ng kailanganing liha doon. So, ito, makakaminos ka dito sa finishing. So, tingnan natin kung pag na-finish. Yun, ito na yung finished product natin. Ayan. Oh. Buhay na buhay yung kilikili niya. Buhay na buhay yung miter niya. Ayan. So, wala na tayong finish dyan. Medyo matrabaho siya kasi nadoble yung ano natin. Kumbaga may sleeve pa tayo. Pero, pagdating sa finishing naman, mas mabilis gawin. Ayan. Agad dito na muna tayo. At kung kapag-pakinabang sa itong video na to, paki-comment na lang sa baba at paki-share na rin. At syempre, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na rin ang Quran Works para updated po tayo sa mga ilalabas po nating video. Ayan. So, maraming salamat. Babu. Oh. Ayan. Kung mapapansin nyo pala ito, ayan, kung mapapansin nyo itong butas na to, so, halimbawa, yung subrail natin, yung may mga subrail tayo dyan, kung anong laki ng subrail natin, halimbawa, itong butas ko, 1 yan, pang 25mm yan. Kung 3/4 ang ilalagay nyo, so, dapat 3/4 din yung butas nyo dyan. At, ito, binutasan ko na to, bumili lang kayo ng hulso, kung anong sukat ng hulso na kailangan nyo, hulso lang yan.
kailangan gitna rin yung pagbutas natin dyan. Nasa sentro din. Ito, medyo naka-degree yung pagbutas ko. Kaya pag nilagyan natin ng tubo yan, medyo naka-degree. Ayan o. Tapos, itirit siya na gitna. Kasi ito dating butas na to eh. Nabutasan ko na to noon pa to. Kasi may ginawa din akong railing na ganito. Hindi na ako nag-spot. Ganito na lang, ganito ginawa ko. So, ang spot ko lang, kahit isang piraso lang. Isang piraso lang yung spot dyan. Kahit sa isang baluster, isang piraso lang ang spot, napakabilis. Napakabilis ang trabaho natin. So, yan. Yan yung itsura niya. Ito, tira ko tong baluster na to eh. Kaya medyo nakadegree ng konti. Yan. So, yan. Ganyan yung itsura ng railing natin. Yan. Makikita nyo, wala tayong welding dyan. Yan. Yan. Tapos yung pinakabaluster natin. Yan. Tingnan nyo yung spot natin. O, ganyan lang. Ganyan lang kaliit. Tapos diretso bapping na yan. Okay na yan. Hindi nagagalaw yan. Yan. Depende sa inyo yan kung anong laki ng intermediate nyo or sub-rail. Yan. Kung record, dapat record lang din yung butas nyo. Meron namang mabibili niyan mga hulsos sa Lazada. Yan. Order lang kayo ng hulsos. Yan. Okay, maraming salamat at kita-kita po tayo sa next video. At sana nagustuhan niyo yung palabas natin ngayon. Panabasin mo. Okay, thank you.